Nagbabala po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko laban sa pagdami ng spoofing incidents, isang uri ng cybercrime kung saan nagpapanggap ang mga scammer bilang kakilala o pinagkakatiwalaang tao o institusyon upang makakuha ng sensitibong impormasyon, pera o datos. Narito ang balita ni Angel Pastor. Ikinababahala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang patuloy na paglaganap ng spoofing messages. Sa scam na ito, nagpapanggap ang mga cybercriminal bilang matataas na opisyal o ahensya ng gobyerno para magpakalat ng maling impormasyon at makakuha ng sensitibong datos. Ginagamit nila ang email, caller ID at mirror social media accounts, pati na rin ang messaging app gamit ang messaging application na Signal para magmukhang lehitimo ang kanilang mensahe. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, mahirap matunton ang mga nasa likod ng spoofing scam dahil nakatago ang number credentials sa Signal app at kinakailangan makipag-ugnayan pa sa mismong app provider. Ang mahirap host kasi sa Signal, kaya ito yung naging choice of platform nila, hindi nakatago yung number credential. Ibig sabihin, hindi namin makuha kaagad yung numbers unless we talk to the application provider itself, si Signal mismo. Hindi natin makuha yung credential. Hindi namin mabangga doon sa SIM card registration details. Isiniwalat din ni Paraiso na nitong nakaraang linggo lang nakatanggap ang ahensya ng mga reklamo mula sa matataas na opisyal ng gobyerno kaugnay ng spoofing messages. Kabilang anya dito ang mga miyembro ng Kongreso, mga pinuno ng ahensya, particular anya si PCSO General Manager Mel Robles at maging ang Pangulo. Karaniwang tinatarget umano ng mga scammer ang mga official work numbers at ginagamit ang pangalan ng kilalang opisyal upang magmukhang lehitimo ang mensahe kahit na galing ito sa ibang numero. Itong over the weekend, maraming mga officials, members of Congress, ang nakausap ko mga heads of agencies at yun nga, yung Malacanang sinabi pati si President na ini-spoof daw over the weekend. Ikinababahala rin ng ahensya ang mga peking transaksyong iniuugnay sa mga proyekto ng gobyerno, particular sa flood control na maaring magamit laban sa mga opisyal ng gobyerno. Ang pinaka-alarming sa amin, yung manner ng mga text is parang nakikipag-transaction sa mga government officials regarding the flood control scandal. So, iniisip namin baka magamit siya as parang ebidensya para i-frame or ipahamak yung mga government officials natin kahit wala naman silang, hindi nila kilala kung sino kausap nila. Dahil dito nakikipag-ugnayan na ang CICC sa National Telecommunications Commission o NTC at iba pang ahensya ng pamahalaan upang posibleng i-block ang signal kung hindi ito susunod sa mga panuntunan ng gobyerno. Batay sa datos ng CICC, umabot sa 70 high-impact spoofing incidents ang naitala noong 2025. Pinakamarami rito ang smishing o SMS-based spoofing na may 43%, unauthorized transaction na 22% at illegal access sa 21%. Paalala ng CICC, hindi humihingi ang mga lehitimong ahensya ng gobyerno ng sensitibong impormasyon o agarang bayad sa pamamagitan ng text o social media. Red flag ang mga mensaheng may pananakot, pagmamadali at mga link na hindi nagtatapos sa .gov.ph. Kaya naman hinihikayat ang publiko na agad i-report ang anumang kahina-hinalang mensahe upang maiwasan ang mas marami pang mabiktima ng anumang uri ng online scam. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News.